Magandang gabi po sa inyo mga kaibigan, kapatid na Erning. Kamusta na po kayo? Mabuti at tayo ay minsan pa ay narito kapatid na Jeriel. Isang linggo Pinaituloy na ko naman ang sa nakalipas isang linggo. Ang bilis ng panahon eh. Parang kailan lang tayo ay nag-usap tungkol sa Biblia uli at ngayon narito tayo uli para Yeah, ipagpatuloy natin. ika-47 episode na ito ng ating programa. At sana ang mga nakikinig ay dina-download nila ito sa kanilang mga computer, maging yung ating mga pagsamba. Sapagkat napakalaga na kung ano man ang mangyari sa mundo at tayo hindi naman magkakasama palagi o araw-araw, makakapakinig tayo ng mga salita ng Diyos at magagamit natin sa ating ginagawang mga pagsamba para tayo laging paalalahanan ng mga tagubilin na nanggagaling sa Diyos. Kaya kung pwede ay paki-download natin ito kasi hindi natin hawak ang panahon kung paano ang unang iglesia ay nangalat dahil sa pag-uusig. Baka tayo na may pangalatin dahil sa digmaan at kaguluhan. Pwedeng Yeah, mangyari that's yun. sa kaguluhan. At sabi nga, ang kaguluhan sa mundo ay hindi naman na mapapawi yan, kapatid na yan. Kaya nga, sa ating pagsamba, sa darating na pagsamba, sa Sabado at saka itong linggo, yan ang ating tatalakayin kung ano ba ang current event na nagaganap ngayon sa ating paligid. Dapat ang mga kapatid at ang mga nakikinig po na taga-subaybay ng programang ito, kailangan aware din po tayo sa ating kapaligiran at ano ba ang nagaganap sa mundo ngayon. Di po ba? Mahalaga pong maintindihan natin yan para tayo nakahanda ano man ang mangyari. Okay. Tayo bago magpatuloy, manalangin po muna tayo mga kapatid. Panginoon namin Diyos, maraming salamat sa anak mo. Sa iyong pagtulong at pag-alalay sa amin. Namamalagi po kami na may lakas, may buhay. Ang kailangan namin sa araw-araw ay pinagkakaloob mo sa isang malinis na paraan ay nakakapaghanap buhay kami. Ama, salamat po ng marami. Naway pakitanggap po ang pagpapasalamat na ito at loobing kaawaan kaming samahan sa gagawin po naming patuloy na paghahayag ng iyong mga salita. Sa ganang amin, wala kaming alam, wala kaming karunungang amin. Kaya lang kami nakakapagturo sapagkat nagbabasa kami ng mga aral mo sa Biblia. Kaya pakisugo mo po ang Espiritu Santo para siyang gumabay po sa amin. Para ang katotohanang galing sa iyo ang siyang maihayag at maipamahagi po sa pamamagitan ng programang ito. Aman Diyos, pakipatawad ang aming mga pagkakasala at naway palagi mo kami iugnay sa espiritu ng aming pinakatagapamahalang pangkalahatan ng Panginoong Yahushua HaMashiach upang lagi kaming maugnay sa iyo. Ang lahat po ay hinihiling namin sa pangalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Hello kapatid na Erning, magandang gabi po ulit sa inyo. At medyo tayo merong konting nararamdaman sa katawan pero okay lang at tayo mag-aaral. Yeah. Ang kapatid na Jeriel, ang regular na pagpapahinga ay tama. So, kailangan natin, lalo kung tayo may sakit at mahina katawan. No? Bago pa tumalikod ang tao sa Diyos, bago pa ang pakikipagtipan ng Diyos sa bayang Israel noon, ang pamamahinga sa ikapitong araw ay itinatag na ng Diyos. Mababasa natin ito sa unang talatang babasahin natin. First slide ay, pero bago natin basahin yan, ito yung dahilan. Ito yung dahilan kung bakit natin pinupuna ang iba't ibang mga argumento sapagkat nais naming iparating sa inyo kung bakit po sinabi nating mga Bereano, no, na tanong ng mga Bereano. Sapagkat ang mga Bereano, bago sila sumampalataya, kapatid na Erning, iniimbestigahan muna nila kung ano yung itinuturo sa kanila. Yan din ang aming sinasabi sa inyo, imbestigahan nyo po muna ang inyong napapakinggan bago nyo paniwalaan. Kahit mula dito sa programang ito. Ngayon, ang isa po ay bakit daw natin pinupuna palagi yung ibang pananampalataya, yung argumento ng iba. Yun po kasi ang trabaho ng mga sa Diyos. Ang trabaho nila ay gibain yun. Tingnan po ninyo sa unang talatang babasahin natin. Pakibasa nyo po Tagalog, babasahin ko po sa English. Ito, pakinggan po natin itong ating batayan. Ano? Ayan. Kahit na namumuhay kami rito sa mundo. Si Apostol Pablo po ang nagsasalita rito.
Hindi kami nakikipaglaban sa mga kumokontra sa katotohanan ng ayon sa pamamaraan ng mundo. Kaya dito mapapansin natin ang sinabi ng Pablo, ang apostol, hindi sa tao hindi tao ang kalaban Yes. Kaya sabi, hindi kami nakikipaglaban sa mga kumokontra sa katotohanan ng ayon sa pamamaraan ng mundo. Sa halip, ang kapangyarihan ng Diyos ang aming armas. Yon ang aming ginagamit na panlaban sa mga maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa mga turo ng Diyos. Yeah. Sinisira namin ang kanilang maling pangangatwiran na tulad ng matibay na pader na humahadlang sa kanila na makilala ang Diyos. Kinukumbinsi namin silang sundin ang mga utos ng Hamasiyak. Yeah. Yan ang Sa layo English. natin. Sa English po ito For though we walk in the flesh as mortal men, we are not carrying on our spiritual warfare according to the flesh and using the weapons of man. Wala tayong weapons of man, no? The weapons of our warfare are not physical weapons of flesh and blood. Ayan, hindi po physical yung weapons na ginagamit. Our weapons are divinely powerful for the destruction of fortresses. See? We are destroying sophisticated arguments and every exalted and proud thing that sets itself up against the true knowledge of God. And we are taking every thought and purpose captive to the obedience of the Christ. Yan po, kapatid na Erning. Yan pong layunin natin sa ating pong 1001 Berean Questions. Kaya hindi natin maiiwasang matalakay at matouch up ang pananampalataya at argumento ng iba sapagkat yan din ang ipinakipaglaban ng mga apostol panahon ng mga unang iglesia ni Yahusha noon ay kanilang ginigiba, winawasak po nila ang mga maling pangangatwiran. Ang armas nila, hindi yung armas na katulad ng armas sa pagdigmang pisikal, kundi yung po ay ang mga salita ng Diyos na yan po ang ating ginagamit sa ating pong pagtibag at pagwasak, pagdikdik sa maling pangangatwiran ng ibang mga kasamahan natin. Yun yung arguments, yung sophisticated yung mga arguments nila. Sophisticated din yung kanilang mga programs di ba? Kasi nga may director, yan ang mga programs nila. Yeah. May mga lightings, may studio, merong mga tao na nagre-recording sa kanila, may mga editing, yan ang ginagawa ng tayo po, hindi tayo sophisticated no? Kaya yung gagamitin natin, yung binigay na sandata sa atin ng Diyos. Yan yung kanyang mga salita na mas matalas pa sa dalawang tabak na may dalawang talib. Yan ang taglay-taglay po natin dito sa Iglesia ni Yahusha. Yung argumentong gagawin po natin ay gigibain yung mga maling pangangatwiran o maling argumento ng iba na parang pader sa kanila yun Di ba? Pader sa kanila yun Yun ang gigibain natin Yung pader na humaharang sa kanila para hindi nila, sabi nga, humaharang sa kanila para hindi nila makilala ang Diyos merong pananampalataya yun paniniwala ng tao na nakaharang sa kanila parang pader dahil yung mga pinuno nila meron ding mga tinatawag na pangangatwiran o arguments, kapatid na Erning. Ayan po ginigiba natin. Dadalawa tayong gumigiba pero sabi nga kahit dadalawa pagtulong ng Diyos nung panahon nga ng mga taga-Israel Hindi po ba? Ang bili ng Diyos katakataka na paano nangyari yun? Paano sila nananalo sa gera? Tinataas lang ni Moises yung kamay niya. Di ba? Yeah. Hindi naman nananaga si Moises, tinataas niya lang. Nandun, habang tinataas niya yung kamay niya, nangawit nga si Moises nilagyan ng tukod para hindi mo baba yung kamay. Ibig sabihin, kapatid na Erning, yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya po sa mga nakikinig sa amin, ito po tungkulin ng ministro ng Diyos. Gibain talaga, sabi nga, destroy sophisticated arguments. Tama. Ngayon, kapatid na Dirian, sa atin po ay kaya tayo, may trabaho ako, may trabaho din kayo. Mayroon tayong day off pagpapahinga. Ang regular na pagpapahinga, katulad na nabanggit ko na kanina, ay tama po yun Bago pa tumalikod ang mga tao sa Diyos, bago pa ang pakikipagtipan ng Diyos sa bayang Israel, ang pamamahinga sa ikapitong araw ay itinatag na ng Diyos. Basahin natin itong katunayan sa Genesis 2:3.
Next slide po. Ito. Natapos niya ito sa loob ng 6 na araw at nagpahinga siya sa ika-7 araw. Ang natapos ng Diyos, yung paglalang niya. Natapos ang paglalang niya sa loob ng 6 na araw. No, ika-7 araw, nagpahinga na siya. Sabi niya yun sa 3, binasbasan niya ang ika-7 araw at itinuring na di pangkaraniwang araw. Dahil sa araw na ito, nagpahinga siya nang matapos niyang likhain ang lahat. Hindi na natin siguro babasahin sa English yan. Yan naman ay nababasa ng ating mga kapatid na hindi marunong sa Tagalog. Ano po? Yeah. Kaya diyan po ay ating nabasa ang paglalang ng Diyos at na ika-7 araw ay nagpahinga siya. Kaya ang Diyos mismo ay nagpapahinga. Alam nyo, ang pamamahinga na ang tawag nga nila ay Sabat. Ano po? Ito po ay ginagamitan ng dalawang wika o salitang Ebreo, kapatid na Jeriel, na yan nga ang Shabbat at saka Nowak. Ang Shabbat, ang ibig sabihin ng Shabbat, tumigil sa paggawa. At tulad ng napag-usapan na natin noong nakaraan, kung gusto nilang sumunod talaga sa Sabat, gawin nila. Pagka araw ng Sabado, huwag silang tumarabaho. Sapagkat ang isa nga sa kahulugan ng Shabbat, na yan ang iniugnay sa salitang Sabat, ay tumigil sa pagtatrabaho. Kaso yung mga nangingiling ngayon ng Sabat, kahit Sabado may overtime. Hindi lang yun, kapatid na Ernie. Una, bakit ba sinasabi nilang Sabado raw yun, yung ika-7 araw? Ang nakalagay dyan, bilang nung araw, hindi naman sinabing Saturday . Ang nakasulat dyan, ika-7 araw. Kasi nga, sa palagay nyo ba, ang kalendaryong tinutukoy ng Diyos na ito ay yung Gregorian calendar natin ngayon? Hindi ako naniniwala doon. May kalendaryo ang Diyos . Sapagkat ang kalendaryo ng Diyos, yung kalendaryo ng bayan niya. Diba? Sabi nga, Hebrew calendar yan. Ano ba yung calendar natin ngayon? Yung calendar na sinusunod ng mga nangingiling ngayon, yung Gregorian calendar. Sino ho ba ba't ba naging Gregorian yung calendar natin, kapatid na Eric? Sino po ba ang gumawa ng Gregorian? Sino ba si Greg? Si Greg ay, may alam akong Greg, pero ayaw mo kung sino yung Greg na yan . Yan yung Gregorian calendar, para po sa inyong kaalaman, yan, ang gumawa niyan ay isang papa, si Pope Gregory. Ayan. So, yung mga nangingiling yan, kayo against kayo doon sa mga papa, tapos ngayon nangingiling kayo. Di ba? Nagprotesta nga kayo dyan tungkol dyan sa religion na yan . Pagkatas, ginagaya nyo naman yung inilagay ng papa na mga araw. Walang masamang gamitin natin yung kalendaryo niya, pero hindi mo i-apply yan doon sa sinasabi ng Biblia. Sapagkat yung sinasabi ng Biblia, kakaiba doon sa kalendaryong ginagamit natin ngayon. Yun ang isang punto, no? Na sabi nga, ang isang argumento kasi nila, ika-7 araw daw, Sabado, ginigiba natin yung argumentong yun. Teka muna, wala namang sinabing Sabado dyan . Sabi dyan sa Genesis, maliwanag. Nagpahinga siya sa ika-7 araw. Sana sinabi nagpahinga siya ng araw ng Sabado. Basa ba natin yan? Wala naman. Wala. Kaya kapatid na Jeriel, parang hourly job po yan . Pagka nag-clock out po tayo, pagkatapos ng trabaho, di pahinga ka na. Kailan na ang kasunod na yung trabaho? Di pagka ikay nag-clock back in na, pagkasunod na araw na. Yan ang ibig sabihin ng tumigil sa paggawa. Shabbat. Ang isa pa sa salitang ginagamit kaugnay ng Sabat ay Nowak, no? N-U-A-K-H. Ano naman ang ibig sabihin po niyan? Ito naman, ang ibig sabihin niyang Nowak ay to dwell, to settle, manahanan o manirahan. Hindi ito katulad po ng clocking out from an hourly job. Ito'y pamamahingang katulad ng manatili ka sa bahay ng lolo mo, lola mo, nagbubukas kayo ng mga gift o anuman sa harap ng fireplace sa isang bahay. Nagdidwell kayo doon. Kaya pag sinabing Shabbat at saka Noah, yan ay rest sa paggawa. Wala kang tatrabahuhin at ikay namamalagi sa isang lugar. Ang Diyos, mga kapatid at mga kaibigan, ang siyang utor niyang pamamahinga. Pero tandaan po natin sa ating nagdaang mga pag-aaral na kapatid na Jeriel, yan pong araw ng pamamahinga na ang utor ay ang Panginoon Diyos, kinabit nilang pangalang Sabat po dyan, yan po ay para lang sa Israel. Maliwanag po yan. Isang tambak ng pag-aaral natin yan.
na yan ay tanda ng tipan na ipinakipagtipan ng Diyos sa bayang Israel nang sila'y mapalaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Kapatid na Jeriel. Tama. Ngayon, ipinakikilala ito ng Diyos ang tungkol sa Shabbat o Nuwak, no? Dalawang katagang iniugnay sa salitang Sabat. Noong paglalang, nagtrabaho ang Diyos ng 6 na araw, sa 7 araw ay nagpahinga siya. Hindi ibig sabihin na pagod, kundi tapos na ang kanyang paglalang. Pagkatapos po ng 6 na araw na paglalang sa lahat ng bagay, naglaan ang Diyos ng panahon o oras para naman siya ay mag-Shabbat, tumigil sa paggawa, tapos na kasi ang kanyang paggawa. Ngayon, kapatid na Jeriel, ilang bersikulo mula doon sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 2 hanggang 3, pagka ating binasa ang 15, ganito po nakasulat. Pakinggan po natin, next slide. Ganito nakasulat sa 15, 2:15 ng aklat ng Genesis. Pinatira ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. Kaya pinatira, nanahan sa Eden ang mga taong nilikha ng Diyos. Kaya Shabbat, Noah, tumigil sa paggawa ang Diyos. Tapos na ang kanyang paglalang, ang kanyang nilalang ngayon ay ang mga tao. Hindi niya inutusan na sila ay magpahinga, kundi ang mga taong nilikha ng Diyos, Adan at Eva, ay kanyang nilikha, inilagay sa halamanan ng Eden. At doon po sila magkasama ng Panginoon Diyos. Tatandaan po natin, mga kapatid, na yan pong araw ng pamamahinga, gaya ng ating napag-aralan na, ay iniutos ng Diyos yan sa bayang Israel. Pero tanong, paano tinrato yan ng Israel? Ito, next slide. Jeremias, tanong-sagot lang. Ganito nakasulat sa Jeremias at Ezekiel. Pero kung hindi kayo susunod sa akin at hindi nyo ituturing na banal ang araw ng pamamahinga at magdadala kayo ng mga paninda sa mga pintuan ng Jerusalem, sa araw na yon, susunugin ko ang mga pintuan ng Jerusalem, pati ang matitibay na bahagi ng lungsod na ito, at walang makakapatay ng sunog na yon. Yan ang kausap ng Diyos dyan, ay Israelita. Pag hindi niyo sinunod yung araw ng pamamahinga, napaka-istrikto ng Panginoon Diyos. Kaso, alam nyo, ang bawal pa nga pagdating sa araw ng pamamahinga. Ano man trabaho, kapatid na Jeriel Di ba? Ayun, magdadala kayo ng mga paninda sa mga pintuan ng Jerusalem sa araw na yon, araw ng Sabat. Ano sabi ng Diyos? Susunugin ko ang pintuan ng Jerusalem, pati ang matitibay na bahagi ng lungsod. Walang makakapatay sa sunog na yon. Ito pa, kapatid na Jeriel, sa Ezekiel, babasahin ko. Ipinatupad ko rin sa kanilang araw ng pamamahinga bilang tanda ng aming kasunduan. Ang kausap ay Israelita. Ang pamamahinga o Sabat ay tanda ng kasunduan ng Diyos sa pagitan niya at ng Israel nang mapalaya mula sa Ehipto. Magpapaalaala ito sa kanila na ako ang Panginoong pumili sa kanila na maging mga mamamayan ko. Pero nagrebelde pa rin sila sa akin doon sa ilang. Alam na alam po natin yan. Nang sila'y naglalakbay na patungo sa Kanaan, nagrebelde pa rin itong mga Israelita sa Panginoon Diyos. Hindi nila sinunod ang mga utos ko at mga tuntunin na kung susundin nila ay mabubuhay sila at nilapastangan nilang araw ng pamamahinga na ipinatutupad ko sa kanila. Hindi sinabing ipinatutupad ko sa lahat ng sangkatauhan. Kaya sinabi kong ibubuhos ko sa kanilang galit ko at lilipulin ko sila sa ilang dahil hindi nila sinunod ang mga utos ko at mga tuntunin at nilapastangan nilang araw ng pamamahinga na ipinatutupad ko sa kanila. Ang kanila referido, eksklusibo sa mga Israelitang pinalaya sa bayang ng Ehipto. Higit nilang pinahalagahan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan nila. Nakita nyo? Mga kapatid, ang kausap po rito ng Diyos ay ang Israelita. Ang araw ng pamamahinga, napakatindi ng tagubilin. Huwag kayong gagawa ng anuman. Pagka kayo nagdala ng paninda, isusunugin ng Diyos yan. Sa ilang, nung sila naglalakbay na kapatid ng Jeriel, nilapastangan nila. Ang araw na sa kanila ipinatutupad ng Diyos, yung araw ng pamamahinga. Ano ginawa nila? Sumamba sa mga Diyos-Diyusan. O diba? Ang makatuwid,
itong bayang Israel na pinakipagtipanan ng Panginoon Diyos na nang mapalaya mula sa Ehipto ay matitigas ang ulo. Oo. Pero ano bang maliwanag na utos sa kanila ng Diyos? Eto, sunod. Exodo 31, 16, 17. Ito kasi ang bilin eh. Kaya kayong mga Israelita, dapat ninyong sundin magpakailanman ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga. Hindi mo pwedeng hindi sundin kung ika-Israelitang kasama noon nang mapalaya mula sa Ehipto eh. Ang sabi, kayong mga Israelita dapat niyong sundin magpakailanman ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ito ang walang hanggang tanda ng walang katapusang kasunduan natin. Walang katapusang kasunduan sa pagitan ng kapatid na Jeriel ng Diyos at ng Israel na napalaya mula sa ito. Israel. Israel, kapatid Erning. Kasi dapat na maintindihan ng mga tagapakinig at lalo na yung mga nagpa-practice na yan ng sabat-sabat na Israelita. Ngayon, sila, ginagawa nila yung para sa Israelita. Nalilito sila, kaya mga Israelito. Yan yung mga Israelito siguro yung mga yan. Di ba? Nakapunta lang sa Israel eh. Kala mo Israelito. Lito. Ayan. Maliwanag po kapag Erning yung binasa natin. Israelita, antipanan. Yeah. Ang araw ng pamamahinga para lang sa kanila. Susunod na henerasyon nila, henerasyon ng Israelita. Yeah. Exactly. Pero hindi yung salitang magpakailanman o forever. Hindi sa lahat ng panahon, kapatid na Jeriel, ay forever talaga yan eh. Hindi. Kasi pinalitan ng Diyos yung kapahingahan. Meron na, sabi nga, yung ginawa ng Diyos na pinag-aralan na natin ito na Sabat. Meron ng bagong Sabat Sino ba ang Sabat natin? Yeah, alam na alam po natin na pag-aralan po natin sa nakaraan yan, ang ating Sabat po ay ang ating Panginoong Yahushua. Yung ating kapahingahan spiritual. Pagkat yung kapahingahan na yan na binabanggit po sa ating tinatalakay, yan po ay foreshadowing that true place of rest na yan po ay ating matatagpuan kay Yahushua lang. Di ba? Ngayon, alam nyo, pagka ating binasa po ang salitang forever, hindi lahat ng forever ay walang katapusan eh. Sapagkat katulad dito, may babasahin ako, kapatid na Jeriel. Sa Jonah 2:6, babasahin ko. I went down to the moorings of the mountains, the earth with its bars closed behind me forever. Kung babasahin natin sa Jonah 2:6, ganito sa Tagalog, Ito, binanggit dito ang forever eh. Jonah 2:6, ito nakasulat. Sa Tagalog ko babasahin. Lumubog ako, sabi ni Jonas, hanggang sa pinakailalim ng dagat. At parang ikinulong sa kailaliman ng lupa magpakailanman. Gaano katagal ba itong si Jonas at yan ng malaking isda? Di ba 3 araw lang? Pero ang sabi niya, lumubog ako hanggang sa pinakailalim ng dagat. At parang ikinulong sa kalaliman ng lupa magpakailanman. Yung bang 3 days ay magpakailanman yon? Kaya yung pong salitang forever diyan, sa henerasyon ng mga Israelita, kapatid na Jeriel, hindi magpakailanman yan. Ang hindi ibig sabihin ng lahat ng forever ay forever. May ito forever. Pinaliwanag na natin nung nakaraan yan. Yung forever na yan, until a new prophet arrive. When there is a new prophet, ayan na, meron bagong propeta, bago na yung tuntunin, bago na yung covenant. Kaya yung covenant na yan until a new prophet arrives. Yes, at saka ang sabi, yung lumang tipan o yung lumang covenant ay obsolete na yon. Pagdating naman bago. Opo. Kaya, alam niyo mga kapatid, sa kabila ng ginawa ng Israelita, sapagkat gusto talaga ng Diyos na mag-dwell sa tao, yan ang kanyang pangako. Katulad ng ginawa niya, nilagay niya si Adan at Eva doon sa halaman ng Eden at ang Diyos ay kasama nila ron hanggang sa sila ay gumawa ng paglabag sa kalooban ng Diyos. Gayon pa man ang Israel, ganun din Ganun din ang nangyari sa Israelita. Pinili ng Panginoon Diyos, pinakipagtipanan ng Panginoon Diyos. Ang tanda ng tipan ay araw ng pamamahinga o ang Sabat. Pero hindi nila sinunod Nilapastangan nila.
Pero palibhasa ang Diyos, ano? Mapagmahal ang Panginoon Diyos. Pag binasa natin ang Biblia, ang Diyos ay gusto niyang tumahan sa tao. Gusto niyang ang presensya niya madama ng tao. Ang Diyos ay gumawa ng mga paraan sa pamamagitan ng tabernakulo. Bandang huli, yun na nga sa templo na doon tumatahan ang pangalan ng Panginoon Diyos. Ang templo ho ay itinulad din niya sa halamanan ng Eden. Lugar na kung saan ang Diyos at ang mga tao ay nagpapahinga na magkakasama. Ang Diyos ay nagpapahinga hindi sa sintidong siya po'y napapagod. Tumatahan ang kanyang presensya sa mga tao na kanyang pinili. Ngayon, sa aklat ng Mateo, kapatid na Jeriel, napag-aralan na rin po natin ito para lang ang ating ma-refresh po ito. Alam ho, sa Mateo, may mga serye po ng mga pangyayari na si Yahushua ay hinarap ng mga pangulong pariseo, mga pinunong saserdote at mga guro. Ito ang tagpong yun. Basahin natin. Next slide, Mateo 12:1 hanggang 2. Ganito po ang ating mababasa. Ayan. Isang araw ng pamamahinga, dumaan sina Yahushua sa triguhan. Nagugutom noon ang kanyang mga tagasunod. Kaya nanguha ang mga ito ng uhay ng trigo at kinain ng mga butil. Nang makita ito ng mga pariseo, sinabi nila kay Yahushua, tingnan mo, ang mga tagasunod mo, ginagawa nila ang ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga. Mula sa lugar na yon, pumunta si Yahushua sa sambahan ng mga Hudyo. May lalaki roon na paralisado ang isang kamay. Naroroon din ang mga pariseo na naghahanap ng maipaparatang kay Yahushua. Napapansin ba natin yan? Mga pariseo. Kaya tinanong nila si Yahushua, ipinapahintulot ba ng kautusan ng magpagaling sa araw ng pamamahinga? Sinabi ni Yahushua sa kanila, kung mahulog ang tupa ninyo sa isang balon sa araw ng pamamahinga, pababayaan na lang ba ninyo? Siyempre, iaahon ninyo, hindi ba? Ngunit, mas mahalaga ang tao kaysa tupa. Kaya ipinapahintulot ng kautusan ang paggawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Pagkatapos sinabi ni Yahushua sa lalaking paralisado kamay, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at gumaling ito. Lumabas naman ang mga pariseo at nagplano kung paano nila ipapapatay si Yahushua. Kapatid na Jeriel, ito yung isang tagpo. Ang Panginoong Yahushua at ang kanyang mga alagad ay dumaan sa triguhan at ang mga alagad niya ay kumuha ng mga ito ng uuhay ng trigo, kinain. Pinuna ng mga pariseo. At saka ang Panginoong Yahushua pumunta doon sa sambahan ng mga Hudyo, may isang taong ang isang kamay ay paralisado. Pinagaling niya rin yun. Pinuna din siya ng mga pariseo. Ang hinahanap nila ay yung ang Panginoong Yahushua ay hanapan ng pagkakamali. Kaya tinanong nila, sinabi nila sa ating Panginoong Yahushua, ipinahihintulot ba ng kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga? Bakit ganun ang kanilang tanong? Sapagkat pag araw ng pamamahinga, gaya ng alam na po natin sa ating napag-aralan, bawal ang anumang gawain. Kumain. Nagpagaling ang Panginoong Yahushua. Ano sagot sa kanila ng ating Panginoong Yahushua? Kung mahulog ang wika ang tupa ninyo sa isang balon sa araw ng pamamahinga o Sabat, pababayaan na lang ba ninyo? Kaya yung tanong na yan, rhetorical yan. Malaman na sagot. Rhetorical ang sagot ng ating Panginoong Yahushua. Kung may mas mahalaga ang tao kaysa tupa. Di ba? Kaya pinahintulot ng Panginoong Diyos na mangyari na mapagaling ng ating Panginoong Yahushua yung pong tao na paralisado. Ibig lang sabihin, kapatid na Jeriel, kung nung panahon ng Israelita, ang araw ng Sabat o pamamahinga ay dapat nilang tupdin pagdating ng panahon ng ating Panginoong Yahushua. Kita nyo, kapatid Ernie, kung mapupunan ninyo dyan sa mga talatang binasa nyo, ang Panginoong Yahushua nakikipag-argumento dun sa mga nangingilin . Totoo yun. Di ba? So, ina-argumento niya yung nangingilin. Ganyan din ginagawa natin ngayon. Kung kayo nangingilin ng Sabat o may Sabat-Sabat kayo, ina-argumento namin kayo. Bakit? Yan ang ginawa ng Panginoong Yahushua nung panahon niya . Inargumento niya yung mga pariseo . Baka yung nangingilin ngayon, kayo yung mga modern Pharisees ngayon, nangingilin-ngiling kayo,
ng Sabat, naniniwala pa kayo dyan sa batas na yan ni Moises at kung paano nyo ginagawa yan, kayo nakakaalam. Pero ang ating punto dito, kapatid na Ernie, kung bakit po natin ito dinidiscuss ngayon, bakit hindi natin ginagawa? Sapagkat tayo tinatanong, ba't di nyo ginagaya yung iba? Hindi namin gagayain yung alam namin hindi tama. Di ba? Yung sinasampalatayan na namin hindi tama. Sapagkat ang Panginoong Yahushua, ba't kailangan niyang argumentuhin itong mga Pariseyo? Kung ang ginagawa ng Pariseyo sa pangingili ng Sabat, tama. Puntos yun. Yeah. Di ba? Needless na po yun. Hindi na ho kailangan yun. Kung ang kanilang ginagawa ay tama. Kaya inargumento ng ating Panginoong Yahushua, sapagkat sa panahon niya, hindi na pwede yun. Para lang sa Israel yan Alam ng Panginoong Yahushua yan. At saka sa panahon po ng Panginoong Yahushua, kapatid na Erning, dapat nilang malaman na ang ginamit na kalendaryo sa panahon ni Yahushua, hindi yung Paleo Hebrew. Hindi yung kalendaryong binigay ng Diyos. Sapagkat ang umiiral na kalendaryo sa panahon po ng ating Panginoong Yahushua, kung kanilang i-research yan, yung tinatawag na Julian calendar. Hindi pa po Gregorian. Julian calendar. Ang Julian calendar is the one that was introduced in the year 46 BC by Julius Caesar to all the Roman Empire. Sa panahon po ng ating Panginoong Yahushua, ang nakakasakop sa kanila ay Roman Empire. Kaya ang ginagamit nilang kalendar, kaya hindi na existido yung ikapitong araw, papahinga ka. Ngayon, kung ano man yung Julian calendar, yun ang sinusunod nila. Ikapitong araw ng Julian calendar? Ba't di rin nila pag-aralan, di ba? Kaya yung ikapitong araw, kapatid na Ernie, ako hindi naniniwalang Sabado yun. Sapagkat merong sinabi ang Diyos bago siya magpahinga. 6 na araw siyang gumawa. So hindi niya sinabing Lunes yung unang araw ng paggawa, di ba? Hindi niya rin sinabing Linggo. Kasi kalendaryo na natin yun Merong araw na ginawa ang Diyos, may mga araw na gumagawa ang Diyos. 6 consecutive days gumagawa ang Diyos. Nung matapos niya, after 6 days, ang lahat ng kanyang ginagawa, the 7th day ang sinabi ng Biblia. Hindi sinabing Saturday. Yung walang nakasulat na gano'n. Sa mamagdagdag. Ngayon, kung gusto nilang magkaroon ng sense yung kanilang sinasabi na maging na yung 7th day daw mas may sense yung kasi kailan po ba nagtitipon ng unang iglesia noon? Ang unang iglesia, pagka ating binasa ang ginawa nilang pagtitipon ito yung unang araw ng isang linggo. Ngayon, kung halimbawa araw-araw Oo. Pero yung sinasabi, unang araw ng isang linggo. Ngayon, kung gagamitin natin yung kalendaryo natin, kapatid na Erning, ito yung pansamantalang sasabihin lang, kung makikisakay muna tayo doon sa ginagawa nila, 7th day, Sabado. Ngayon, pumunta tayo doon sa sinabi ng Diyos, 6 na araw siyang gumawa. Okay? Sa ikapitong araw, nagpahinga siya. So gamitin natin yung kalendaryo natin. Sige. Pansamantala. Ano yung kalendaryo po natin ngayon? Hindi Julian yun Ang tawag ay Gregorian. Okay? So, sa Gregorian calendar, ang unang araw ay Sunday. Linggo. Linggo. Ang unang working day is Monday. Ayan. Sa Gregorian calendar, ang first working day is Monday. So, bumilang tayo. 6 na araw kang gagawa. Monday, first day ng paggawa. Tuesday, second day ng paggawa. Wednesday, third day ng paggawa. Thursday, fourth day ng paggawa. Friday, fifth day ng paggawa. Saturday, sixth day ng paggawa. Tigil. So ano yung ikapitong araw? 7 araw pagkatapos mong gumawa. O di Sunday. Ngayon, kung gagamitin mo yan, tumatama din sa panahon ng Panginoong Yahushua tuwing unang araw na sa linggo nagkakatipon. O di linggo. Di Sabado. Kaya, wag na tayong magtalo dyan. Kung gusto nyo practicein yan, di practicein nyo. Pero, pupunahin namin kasi sinasabi nyo yung argumento biblical. Wala, hindi biblical.
hindi nyo lang naunawa ang mabuti siguro yung nakasulat. Kung hindi nyo naunawa, meron kayong sariling pangunawa, salute you. Pero hindi namin gagawin sapagkat ang pangunawa namin dyan, itong aming binabasa ngayon. Tama. Oh. Kapatid na Jerel, ano ang nasa utak nitong mga Pariseo na ito nang kausapin nila ang ating Panginoong Yahusya? Pinahihintulot ba ng kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga? Ito nasa utak kasi nila eh. Exodo. Ayan, next slide. Next slide. Ito nakasulat. Ayan. Sa Exodo 28. Gis. Yan. Kapatid na Jerian. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga. Ayan, kautusan yan. At gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Yun ang sabi ni Yahuwah. Pero ang ikapitong araw, ang araw ng pamamahinga ay italaga ninyo para sa akin. Si Yahuwah na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho. Ayan ha. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na yon. Ngayon, ang kausap dito, tandaan natin, mga Israelita. Israelita. Pati ang inyong mga anak, pati pala yung anak, huwag ding magtatrabaho. Mga alipin, pati katulong. Mga hayop, kung may aso ka, bawal magtrabaho yan. Ano ba trabaho ng aso? Magbantay ng pahay mo. Kumahol. Huwag mo pakakaulin yung aso mo. Ang mga dayuhan na naninirahan kasama ninyo. At kung may bisita ka, hindi rin kakain kasama mo yan. Kahit ano yan, di ba? Kung ang bisita mo, hindi naman pinapractice yan, yan ang gagawin mo. Deuteronomio, alalahanin ninyo na mga alipin din kayo noon sa Ehipto at ako si Yahuwah na inyong Diyos ang naglabas sa inyo roon sa pamamagitan ng aking dakilang kapangyarihan. Kaya ako si Yahuwah na inyong Diyos ay nag-uutos sa inyo. Israelita, hindi ka kasali dito, kaya hindi rin ako kasali sa inuutusan dito. At kahit sinong mga tao ngayon dito, hindi kayo kasali. Nagsasali-sali, salimpusa kayo na inyong Diyos at nag-uutos sa inyo na sundin ninyo ang araw ng pamamahinga. So, ang kasama dito, yung mga Israelita. Yeah. Yan ang nasa utak ng mga ng mga Pariseo. Yung kausap nila ang Panginoong Yahusya. Yan ang nasa isip nila Pero alam nyo kapatid na yan, hindi ako nagtataka doon sa mga Pariseo kung yan nasa isip. Ang nakakapagtaka, di ka naman Pariseo, sabi mo Kristiyano ka, kung ano man ang religion mo ngayon, bakit utak Pariseo ka? Di ba? Bakit ang nasa isip mo, isipan ng Pariseo? Sino ba yung mga Pariseo nangingili ng Sabat kapatid na yan Yun yung kumaaway sa ating Panginoong Yahusya at yun ang kadibate ni Yahusya tungkol sa Sabat. Tama. Yeah, ngayon, kanina binasa natin ang Mateo Kapitulo 12, na pinuna ng mga Pariseo, yung mga tagasunod ng Panginoong Yahusya, na kumuha ng uhay at kinain. May isinagot ang Panginoong Yahusya diyan, kapatid na Jeriel, na ito'y dapat na ating tandaan. Basahin po natin, Mateo 12:3-8. Next slide. Ito'y sinagot ng Panginoong Yahusya. Puna ng puna. Sinagot sila ni Yahusya, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang ginawa ni David nang magutom siya at ang mga kasamahan niya? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kinain nila ng mga kasama niya ang tinapay na inihandog sa Diyos. Kahit na ayon sa kautusan, ang mga pari lang ang may karapatang kumain nito. Yan ang sagot ng Panginoong Yahusya sa mga Pariseyong namingili ng araw ng pamamahinga. Ayan At hindi rin ba ninyo nabasa sa kasulatan o kautusan na ang mga pare ay nagtatrabaho sa templo kahit sa araw ng pamamahinga? Ayan. Isa itong paglabag sa tuntunin ng araw ng pamamahinga, pero hindi sila nagkasala. Tandaan ninyo, may naririto ngayon na mas dakila pa kay sa templo, sapagkat ako na anak ng tao ang siyang makapagsasabi kung ano ang dapat gawin sa araw ng pamamahinga. Kung alam lang sana ninyo ang ibig sabihin ng sinabi ng Diyos sa kasulatan, hindi ang handog ninyo ang hinahangad ko, kundi ang maging maawain kayo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga taong walang kasalanan.
Ayan, sagot ng ating Panginoong Yahushua doon sa puna ng puna, bakit nanguha ng uhay ng trigo at kumain itong mga alagad ng Panginoong Yahushua? Ang sagot niya, hindi ba nyo nabasa sa kasulatan? Ano ang ginagamit ng Panginoong Yahushua sa kanyang argumento? Kasulatan, salita ng Diyos. Yan din ang aming ginagamit ngayon. Ano ginawa ni David at nang siya'y magutom at ng kasamahan niya? Pumasok sa bahay ng Diyos. Diyan ang templo. O ano ginawa? Kinain nila ang mga kasama niya ang tinapay na inihandog sa Diyos. Kahit na ayon sa kautusan, ang mga pari lang ang may karapatang kumain nito. Yan ang sagot ng Panginoong Yahushua. Sa 5 ang sabi, hindi rin ba ninyo nabasa sa kautusan na ang mga pari ay nagtatrabaho sa templo kahit sa araw ng pamamahinga? Ibig lang sabihin, akala ko ba bawal ang magtrabaho? Pero nabasa ba nyo sa kautusan? Nagtatrabaho sa templo ang pare kahit araw ng pamamahinga. Nagkasala ba sila? Ang sabi, isa itong paglabag sa tuntunin ng araw ng pamamahinga. Pero hindi sila nagkasala. Hindi na kailangan natin ipaliwanag at maliwanag na eh. Hindi ho ba? Kasi nga, kapatid na Erning, pinipilit ginigit ng mga Pariseo yung palatuntunan o batas ni Moises eh. Yun ay sa kanila. Sa kanila yun eh. Sa mga taga-Israel na inilabas sa ito. Buong higpit na pinatutupad ng Diyos yun. Pero sabi nga, lagi na nating paalala ngayon, tungkol dyan, may bago ng propeta eh. Yeah, may bago ng kautusan. Kaya, pinakita lang ng ating Panginoong Yahushua diyan sa mga pangungusap niyang yan, doon sa mga Pariseyong yan, na ang titigas ng ulo, no? Na kahit noon pa, may mga paglabag na. May mga paglabag na sa kautusan ng pamamahinga. Pero sabi nga, panahon ni David yan sinasabi niya, di ba? Yeah. Panahon niya ni David, matagal na yung panahon ni Moises niya na nakalipas. So, habang lumalapit doon, kasi kapatid na Erning, dapat na malaman natin, sa panahon ni David, iba na ang covenant. Yan. May pagbabago rin sa covenant dyan eh. Meron na rin. Davidic covenant, hindi pa natin pinag-aaralan yun eh. Pero meron na rin ibang covenant dyan. At nagpapatuloy na iiba yung covenant eh. Ibig sabihin, nababago yung covenant ng Diyos kapag ka may bagong propeta siyang pinadala. Yan ang nangyari. Pero itong mga Pariseo, pilit na nilalaktawan yan eh. Pumupanta doon sa panahon ni Moises. Yan. Yung panahon ni Moises pinupuntahan eh. Kaya ang binanggit ng Panginoong Yahushua, yung hindi nila nabasa sapagkat, alam niyo kapatid na Erning, ang istorya ni Moises, sinulat ni Moises doon sa Torah. Di ba? Yeah. Yung 5 aklat. Pagkatapos ng 5 aklat, panahon na ni David. May nandun na yung mga panahon nila David, yung ibang mga propeta. So, iba na yung naroon. Kaya ang kinote ng Panginoong Yahushua dito sa pagtagpong ito, yung panahon ni David. Hindi nyo ba nabasa? Kasi ang hilig ng mga Pariseo, basahin lang yung panahon ni Moises eh. Doon sila naka-focus siya. Doon sila naka-focus. Doon sa Mosaic Law. Yeah. Kaya ngayon, kapatid ni Jerry, hindi ba ninyo nabasa? Hindi nabasa. Ngayon, pagdating po sa intensyon ng Diyos na ang tao ay madaman niya ang presensya ng Panginoon Diyos. Ano ngayon ang alok ng ating Panginoong Yahushua para matupad yun? Meron siyang spiritual na alok sa tao eh. Ito, pakinggan po natin sa Mateo rin, 11:28-29. Next slide. Pakibasa na lang sa English, kapatid na Jerry, at mas maliwanag eh. Come on to me, all who are weary and heavily burdened by religious rituals, that provide no peace. Yung mga ritual pa kayo eh, di ba? And I will give you rest, refreshing your souls with salvation. Take my yoke upon you and learn from me, following me as my disciple. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest, renewal, blessed, quiet for your souls. Yan ang
Yan ang alok ng Panginoong Yahushua. Come to me, sa aking kayo pumunta. All who are weary, kayong heavily burdened, yung mga nahihirapan at mayroong mabigat na dalahin, religious rituals that provide no peace. Kasi yung mga religion, kapatid na Ernie, kung ano-anong ritual ang ginagawa eh. Yeah. Yan yung mga... opo. Kaya itong alok ng Panginoong Yahushua para matupad ang pagsyabat ng Diyos at saka nowak niya, yung kanyang pananahanan, ang presensya niya madama ng mga tao. Kaya dapat lumapit sa Panginoong Yahushua sapagkat siya po ang dakilang sugo sa lahat ng panahon. At siya din ang ibinigay ng Diyos para maging tagapagligtas po natin. Anong ibibigay sa atin? Yung pong spiritual. For your souls. Rest for your soul. Papahinga ng inyong kaluluwa. Kaya dapat tagasunod ka ni Yahushua talaga eh. Di ba? Ang tunay na tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, kanilang inupuna, kanilang itinutuwid yung mga tao na hanggang ngayon ay nangingilin pa ng araw ng Sabat, kapatid na Jerry. Ngayon, ito yan, kapatid na Jerry. Mayroon pa silang ganitong pahayag. Eh. Si Pablo raw na apostol ay nangilin daw ng Sabat ng 84 na beses. Mayroon silang mga batayan, kapatid na Jerry. Gawa 13:14, isang oras daw siya, isang araw siya nangili. Gawa 13:44, isang araw siya nangili. Gawa 16:13, isang araw siya nangili. Gawa 17:2, 3 araw siya nangili. Gawa 18:4, 11, 78 beses siyang nangili. Kaya sumatotal, 84 daw. Kaya Paul kept the Sabbath. 84 times just in the book of Acts. Ngayon, kapatid na Jeriel, sundan natin itong mga ito. Habulin natin itong mga ito. Mahaba-haba ang ating babasahin, pero basahin po natin, kapatid na Jeriel. Pwede ba nating i-share yan? Yung aklat ng gawa, kapatid na Jeriel, para makita nila? Okay, I will share. Gawa, ano po? 13, buong kapitulo 13 natin babasahin. At nang mapunan nila, ASND. Ayan, basahin natin yan. Nangilin nga ba ng Sabat si Apostol Pablo? Amplified na po natin basahin. Tingnan natin sa Amplified. Now in the church at Antioch, there were prophets who spoke a new message of God to the people and teachers. Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod, Antipas, the Tetrarch, and Saul. While they were serving the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul, or Paul, for the work to which I have called them." Then after fasting and praying, they laid their hands on them in approval and dedication and sent them away on their first journey. Excuse me. So then, being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus. When Barnabas and Saul arrived at Salamis, they began to preach the word of God, proclaiming the message of eternal salvation through faith in the Christ in the synagogue of the Jews, and they also had John, Mark as their assistant. When they had traveled through the entire island of Cyprus as far as Paphos, they found a sorcerer, a Jewish false prophet named Bar-Jesus or Bar-Jesus, or what yun ang nakalagay na pangalan. Hindi yan siya ang Panginoong Yahushua. Yeah. Who was closely associated with the proconsul of the province, Sergius Paulus, an intelligent and sensible man. He called for Barnabas and Saul and wanted to hear the word of God concerning eternal salvation through faith in the Christ. But Elymas, the sorcerer, for that is how his name is translated, opposed them, trying to turn the proconsul away from accepting the faith. But Saul, who was also known as Paul, filled with the Holy Spirit and led by him, looked steadily at Elymas and said, "You Elymas, who are full of every kind of deceit and every kind of fraud,
you son of the devil, enemy of everything that is right and good, will you never stop perverting the straight paths of the Lord? Now, watch, the hand of the Lord is on you, and you will be blind, so blind that you will be unable to see the sun for a time. Immediately a mist and darkness fell upon him, and he groped around, seeking people to lead him by the hand. The proconsul believed the message of salvation when he saw what had happened, being astonished at the teaching concerning the Lord. Now, Paul and his companions sailed from Paphos and came to Perga and Pamphylia, but John, Mark, left them and went back to Jerusalem. Now they went on the Perga and from Perga and arrived at Antioch in Pisidia. And on the Sabbath day, they went to the synagogue and sat down. Yan na. Okay. Ayan na. Yan po ay dumating na sila Pablo doon sa isang lugar. Oo, sa araw ng pamamahinga. Sabat ito. Sabat yan. O, ano nangyayari? Umupo lang sila, no? Tuloy natin. They sat down, sabi nga doon sa sinagoga. After the reading of the law and the writings of the prophets, the officials of the synagogue sent word to them, saying, brothers, kinsmen, if you have any word of encouragement for the people, say it. So Paul, eto na, si Pablo ha, stood up. Tumayo si Pablo. And motioning with his hand, he said, mayroon pang motion sa kamay ni Pablo. Men of Israel, and you who fear God, listen. Ayan ang sabi ni Pablo. The God of this people, Israel, chose our fathers and made the people great and numerous during their stay as foreigners in the land of Egypt. And then with an uplifted arm, he led them out of there. For a period of about 40 years, he put up with their behavior in the wilderness. When he had destroyed 7 nations in the land of Canaan, he gave their land to our ancestors as an inheritance. This took about 450 years. After this, he gave them judges until the prophet Samuel. Then they asked for a king, and God gave them Saul, the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for 40 years. And when he had removed him, he raised up David to be their king. Of him he testified and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, conforming to my will and purposes, who will do all my will. From this man's descendants, God has brought to Israel a savior in the person of Yahushua, according to his promise. Before his coming, John the Baptist had preached a baptism of repentance to all the people of Israel. And as John was finishing his course of ministry, he kept saying, what do you think that I am? I am not the Christ, but be aware, one is coming after me, whose sandals I am not worthy to unite, even as his slave. Now remember, the one who was being mentioned there by the Apostle Paul was John the Baptist. Now, brothers, sons of Abraham's family, and those among you who fear God, to us has been sent the message of this salvation obtained through faith in Yahushua the Christ. For those who live in Jerusalem and their rulers who fail to recognize or understand both Yahushua and the voices of the prophets, which are read every Sabbath, have fulfilled these very prophecies by condemning him. And though they found no cause or charge deserving death, they asked Pilate to have him executed. And when they had finished carrying out everything that was written in Scripture about him, they took him down from the cross and laid him in a tomb. But God raised him from the dead. And for many days, 40, he appeared to those who came up with him from Galilee to Jerusalem, and everyone's who are now his witnesses to the people. And we are bringing you to the good news of the promise made to our fathers or ancestors, that God has completely fulfilled this promise to our children by raising up Yahushua.
As it is also written in the second Psalm, you are my son. Today I have begotten, fathered you. And as the fact that he raised him from the dead, never again to return to decay in the grave, he has spoken in this way. I will give you the holy and sure blessings of David, those blessings and mercies that were promised to him. For this reason, he also says in another psalm, you will not allow your Holy One to see decay. For David, after he had served the purpose of God in his own generation, fell asleep and was buried among his fathers and experienced decay in the grave. But he whom God raised to life did not experience decay in the grave. So let it be clearly known by you, brothers, that through him forgiveness of sins is being proclaimed to you, and through him everyone who believes, who acknowledges Yahushua as Lord and Savior and follows him, is justified and declared free of guilt from all things from which you could not be justified and freed of guilt through the law of Moses. Okay. Therefore, be careful so that the things spoken of in the writings, the prophets, does not come upon you. Look, you mockers, and marvel and perish and vanish away, for I am doing a work in your days. You see that? I'm doing a work in your days. Oh, what days are we referring to? He's working on that day. I work which you will never believe, even if someone describes it to you, telling you about it in detail. As Paul and Barnabas were leaving the synagogue, the people kept begging that these things might be spoken to them on the next Sabbath. Look at that. When the congregation of the synagogue had been dismissed, many of the Jews and the devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who, talking to them, were urging them to continue the grace of God. On the next Sabbath, almost the entire city gathered together to hear the word of the Lord about salvation through faith in Yahushua, the Hamashiach. But when the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy. Ayan na, kapag na yan eh. And began contradicting the things said by Paul and were slandering him. And at the same time, Paul and Barnabas spoke out boldly and confidently, saying it was necessary that God's message of salvation through faith in the Christ be spoken to you, Jews, first, since you repudiate it and judge yourselves unworthy of eternal life. Now we turn to the Gentiles. For that is what the Lord has commanded us, saying, I have placed you as a light for the Gentiles, so that you may bring the message of eternal salvation to the end of the earth. When the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying, praising and giving thanks for the word of the Lord. And all those who had been appointed, designated, or ordained to eternal life by God believe in Yahushua as the Christ and their Savior. And so the word of the Lord regarding salvation was being spread through the entire region. But the Jews incited the devout, prominent women and the leading men of the city and instigated persecution against Paul and Barnabas and drove them forcibly out of their district. But they shook its dust from their feet in protest against them and went to Iconium. And the disciples were continually filled throughout their hearts and souls with joy with the Holy Spirit. That's what had happened, beloved brothers and sisters. Ayan, nakita niyo yung kwento, yung istorya sa panahon ni Pablo na sinasabi nitong mga ito na si Pablo daw nangili ng Sabat. Eh pag pinag-aralan mo, hindi, nakipagdebate siya doon sa mga nangingili ng Sabat. Yeah. Nung sila'y makarating doon sa sambahan ng Hudyo, yung sinagoga, pinaupo nga siya, no? Pagkatapos magturo ng kautusan tungkol kay Moses, ay nagpasabi yung nagturo na sabihin to kila Pablo, baka may masasabi kayo para sa ikatitibay ng mga mananampalataya. Di katulad ng binasa natin, buong chapter po yan, isinaysay po ng apostol na Apostol Pablo ang mga lingkod ng Diyos nung una, no? Mula sa Ehipto, etc., ilang taon sila naglakbay. Pero pagdating po sa bahagi ng bandang hulihan na 38, ang sabi,
Kaya nga mga kapatid, dapat ninyong malaman. Kasi ang kausap ni Pablo rito, nangingili ng Sabat eh. Hindi si Pablo nangingilin. Nandun siya para ituwid. Mali ang kanilang ginagawa na pangingilin. Sabi niya, mga kapatid, dapat niyong malaman na sa pamamagitan ng Panginoong Yahushua ay ipinahayag namin sa inyo ang balita na patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sino yon? Ang sino mang sumasampalataya kay Yahushua ay itinuturing ng Diyos na matuwid. Hindi ito magagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. Ang nandoon, mga Hudyong nangingili ng Sabat. Ang taglay na isipan, yung paring unang covenant sa Israel. Kaya ang sabi ni Pablo, nandun siya para makipag-argumento. Ituwid. Nang sabi, ang ating kaligtasan, para tayo maituwid, kailangan natin pananampalataya. Hindi ito magagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. Ano ang naging bunga ng kapatid na Jeriel? Kaya ang sabi sa 40, kaya mag-ingat kayo para hindi mangyari sa inyong sinabi ng mga propeta, kayong mga nangungutya, mamamangha kayo sa aking gagawin. Mamamatay kayo dahil mayroon akong gagawin sa inyong kapanahunan na hindi nyo paniniwalaan kahit na may magpasabi pa sa inyo. Ay ano naging bunga kapatid na Jeriel? Nang palabas na sina Pablo at Bernabe sa sambahan ng mga Hudyo, inimbitahan sila ng mga tao na muling magsalita tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng pamamahinga. Makatwid kasi si Pablo pumupunta po ron sa lugar na may maraming tao. Ano ba trabaho ni Pablo? Mag-preach, mangaral. Kaso, malapit kay Pablo ang mga Hudyo eh. Bakit malapit? Sapagkat si Pablo Hudyo din eh, kapatid na Jeriel. Kaya mapapansin po natin, itong mga nangingili ng Sabat na pinangaralan ng mga pangulong tagapagturo nitong mga Hudyong konserbatibo sapagkat kanilang patuloy na sinusunod yung kautusan ni Moises, pinuna sila ng Apostol Pablo. Hindi kayo magiging matuwid sa pagsunod sa kautusan ni Moises. Kailangan sumampalataya kayo. Naakit yung mga tao, kapatid na Jeriel. Inimbitahan pa sa susunod na araw ng pamamahinga. Na yun ang nasa kanilang pinapraktik. Sa susunod na Sabat. Susunod na Sabat. Magturo kayo uli. Kaya marami na kumberte. Kaya kapatid na Jeriel, let's go back doon sa ating picture kanina, yung pinakita natin. Hindi siya nangili ng Sabat. Itinuwid niya ang mga tao. Tigil-tigilan nyo na yung pangingili ng Sabat. Hindi kayo aaring matuwid yan. Kailangan sumampalataya kayo sa ating Panginoong Yahushua Mashiach. Marami siyang naakit. Ito pa, nakasulat dyan. Ayan, nakasulat sa... So, natalakay na natin ang Acts 13:14, buong chapter yan. Acts 13:44, natalakay na rin natin. Sa Acts 16:13, ang sabi, and on the Sabbath day, we went outside the gate to a riverside where we were supposing that there would be a place of prayer. And we sat down and began speaking to the women who had assembled. Kaya itong Apostol Pablo ay nandoon hindi para sumambat mangili sa araw ng Sabat eh. Ginagampanan lang niya kapatid na Jeriel yung kanyang trabahong mangaral. Kaya yung mga babaeng nandoon nagtitipon, pinangaralan niya eh. Sa 17:2 ang sabi, and Paul as his manner was, kasi Hudyo siya eh. Kaya nagising siya na, di ba dati siya kasama sa Pariseo? To simplify it, kapatid na Erning, nung siya'y Hudyo pa, nangingiling siya. Wala tayong tutol doon. Yes. Pero nung siya'y makumbirti na sa batas ni Yahushua, tigil na. Ano na ang ginagawa niya? Inaargumento na niya yung mga nangingilin ng Sabat. Katulad din ng ginawa ng Panginoong Yahushua bago dumating si Pablo, bago pa naging apostol si Pablo, yung mga Pariseo, inaargumento na ng Panginoong Yahushua yan tungkol doon sa Sabat eh. So, yung iba naman, sabi nila, tagasunod daw sila ni Yahushua, follower daw sila ni Yahushua, believers daw sila ni Yahushua, pero at the same time, Pariseo. Bakit? Gusto yung Sabat eh. Di ba? Gusto pang paniwala sa tigil na yan. Tapos na yan eh. Kaya tayo, bilang mga iglesia ni Yahushua, hindi tayo matatangay
ng mga tagapagturo na kung ano man ang itinuturo nila tungkol doon sa Sabat. Ano man yun, no? Na kung ipangingilin nyo, alalahanin nyo yung araw na yan, hindi na. Ang ating Sabat ay yung kapahingahan natin, si Yahusha na ang ating Sabat. Yun ang talagang kapahingahan natin. Ngayon, ang Sabat, sinabing Sabat, Shabbat, pahinga. Tuwing magtatrabaho tayo, di ba, nagpapahinga tayo? May off days tayo, mayroon tayong break time, di ba? At saka iniukol natin sa Diyos yung ating mga day off. Ngayon, kapatid na Jeriel, sa makatwid, wala tayong mababasa diyan sa mga kanilang pinagbabatayang mga talata na nangili ng Sabat si Pablo pati ang mga unang mga naakit sa pagsunod kay Yahusha. Saan nakabatay po ang kanilang pagsasabi na si Pablo ay nangili ng Sabat? Assumption, palapalagay. Ang ating batayan, yung nakalagay sa Biblia, hindi palagay. Sila ho nakasalig doon sa palagay, assumption. Mga kaibigan, papayag ba kayo ng inyong pananampalatay nakabatay sa assumption o palapalagay? Abay, wag naman. Kaya nga may Biblia, para wag mabatay sa palagay ang atin pong pananampalataya. Ngayon, bakit po, kapatid na Jeriel, sa pagta-travel ni Apostol Pablo, sa kanyang pangangaral, 9 na beses siyang dumadaan sa sinagoga ng mga Hudyo. Bakit kaya? Basahin natin, next slide. Ito nakasulat. Roma 1:16. Babasahin natin ito. Ayan. Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat na sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din naman ang mga hindi Hudyo. Diyan sa talata, kaya si Pablo malapit sa kanya ang mga Hudyo. Una, siya'y Hudyo. At ang kaligtasan sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos, yun ang Ebanghelyo, magandang balita, ay ipangangaral sa lahat ng sumasampalataya. Una sa mga Hudyo. Ngayon sa Roma 9:3-5 ang sabi, para sa akin, mga kalahati at kababayang mga kalahi. Para sa aking mga kalahi at kababayang Hudyo. Kung maaari lang, sana, ako na lang ang sumpain ng Diyos at mahiwalay kay Kristo, maligtas lang sila. Bilang mga Israelita, itinuring sila ng Diyos na kanyang mga anak. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang kadakilaan. Gumawa ang Diyos ng mga kasunduan sa kanila. Ibinigay sa kanila ang kautusan, tinuruan sila ng tunay na pagsamba, maraming ipinangako ang Diyos sa kanila. Ang kanilang mga ninunoy, mga pinili ng Diyos at nagmula sa kanilang lahi si Kristo nang siya'y maging tao. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat purihin magpakailanman. Kaya dito sa binasa po natin, itataya ni Pablo ang kanyang buhay para sa kanyang kababayan kalahing mga Hudyo. Ibig sabihin, siya kasi ay isang Hudyo. Kaya malapit sa kanya at mahal niya ang mga Hudyo. Sa 9:15 pa ng gawa. Pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo at sa mga hari at sa mga Israelita. Mapapansin ba nyo, nung itong si Saulo ay matawag mula doon sa kanyang paglalakbay papuntang Damascus para ituloy yung pag-uusig sa iglesia nung unang siglo, doon siya tinawag di ba? At doon siya nga ay nabulag hanggang sa nag-utos ang Panginoon kay Ananias, ipinanalangin siya at ang sabi nga ng Biblia ay siya ay pinili para mangaral at ipakilala ang Masiyak sa mga Hudyo maging sa mga hari at mga Israelita. Sabi, hindi Hudyo, maging sa kalahi niya at Israelita. Kaya mapapansin po natin, kaya sa kanyang paglalakbay, 9 na beses po siyang nag-stop over sa mga sinagoga ng mga Hudyo sapagkat mahal niya ang mga Hudyo. Ibig niya ng mga Hudyo, gaya niya, ay makumberte rin doon sa pangangaral ng ating Panginoong Yahushua Masiyak. Bakit? Yun ang tunay Yun ang bagong kasunduang ipinakipagkasundo ng Diyos sa kanyang bayan sa mga huling araw. Ang mga huling araw na yan, alam natin, panahon ng mga magulang, panahon ng Israel, at panahon ng ating Panginoong Yahushua. Kaya isinugo ang ating Panginoong Yahushua, siya po ang ating tanging daan para makarating tayo sa Diyos at makamit po natin yung tunay na kapahingahan. Di ba? Ngayon,
puntahan natin ang kapahingahang binabanggit sa bayang banal, na doon ay ating hinahangad na tayo makasama. Ang tanong po natin, mga kapatid, pagdating ba sa bayang banal, tayo ba ay espiritong kalagayan natin doon, kapatid na Jerian? Basahin natin sa Pilipos. Ito, sa Pilipos, next slide, ganito pong ating mababasa. Ngunit, para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. Si Pablo rin ang nagsasalita rito. Ang kausap niya yung mga taong iniwan na ang pangingili ng Sabat. Ito na ang mga kahamasiyak. May pag-asa sa tunay na kapahingahan. Ang tanong, doon ba sa tunay na bayan ng Diyos? Kapagkat itong bayan dito sa lupa, hindi naman pa ito ang talagang tunay na for eternity, di ba? Ang sabi ni Pablo, ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. At mula roon, hinihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas. Yan nga sa rapture. Ang Panginoong Yahushua HaMashiach. Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. Mga kapatid, pagdating ba doon sa tunay na bayan na ating pinananabikan? Ano ba kalagayan natin doon, kapatid na Gerald? Espiritu ba tayo? Aba, hindi ho. Ang sabi ng Apostol Pablo, pagdating ng Panginoong Yahushua, babaguhin niyang mahihina at namamatay nating katawang lupa. Gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. O, di ba, ang Panginoong Yahushua ay pinatay. Nang siya'y pinatay, binuhay na mag-uli. Ang katawang taglay po niya, maluwalhati na. Magiging ganun din ang ating katawan, maluwalhati. Sa makatwid, pagdating po doon sa tunay na lugar ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa, katawang physical, pero glorified body ito. Ito sa Lucas pa. Anong katawan yon? Ako talaga ito. Tignan ninyo ang mga bakas na mga pako sa mga kamay at paa ko. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Hindi ako multo. Ang multo ay walang laman at buto, pero ako ay mayroon. Ito'y tagpo na ang Panginoong Yahushua, kapatid na Jeriel, ay namatay at binuhay na maguli. Pagkamalang multo, kaya ang Panginoong Yahushua nagpatotoo, hawakan nyo ako, pagmasdan. Hawakan nyo mga paa, tignan nyo ang mga bakas ng pako sa kamay at mga paa ko. Ibig lang sabihin, tao siya. Tayo ay magiging katulad din ng ating Panginoong Yahushua. May physical body. Pero ang ating physical body, glorified body na po. Yan ang katawan na ating pong matatamo pagdating ng ating Panginoong Yahushua sa alapaap, sa rapture. Yan ang inaasahan ng mga tunay na kay Yahushua. O tanong, mga kapatid, doon ba sa bayang banal ay kakain pa ba tayo doon? Kasi yan ay ating tinatalakay kasi tinatanong din tayo. Doon ba, kapatid na ministro, kakain pa tayo? Bueno, basahin natin ang sagot. Lucas 24, 44, 42. Binigyan nila si Yahushua ng isang hiwa ng inihaw na isda. Kinuha niya yon at kinain sa harap niya. Ito nila. Ito po ng ang Panginoong Yahushua may glorified body na. Tanong, yung bang glorified body kumakain pa? Ay, kumakain. Yun. Ang Panginoong Yahushua, nang siya'y buhay maguli, na malagi pa siya sa lupa ng 40 days. Sa loob ng 40 days, may pangyayaring katulad nito. Nang sabi diyan, binigyan nila si Yahushua ng isang hiwa ng inihaw na isda. Kinuha niya yon at kinain sa harap nila. Kaya kahit maluwalhati ng katawan ng Panginoong Yahushua, nakakain pa rin ng isda. Sa pahayag 2:17, kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng pagkain, o di kakain, na inilaan ko sa langit. O di, pwede ba nating baguhin yan? Kakain pa rin tayo din sa langit. Bibigyan ko rin ng bawat isa sa kanila ng puting bato na may nakasulat na bagong pangalan na walang ibang nakakaalam kundi ang makakatanggap nito. Tanong, kakain pa ba tayo? Pinatunayan niya ng ating Panginoong Yahushua. Kailan? Nung glorified na ang kanyang body. O, di ba? Siya ay binigyan ng inihaw na isda at siya'y kumain sa harap ng mga apostol. O, ano naman ang sabi sa Apokalipsis, sa pahayag? Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng pagkain na inilalaan ko o inilaan ko sa langit. Ano kaya yung pagkain na yon?
Tanong, yung bang mga anghel ay kumakain din? Basahin nga natin, next slide. Sa awit, sa Salmo, ito next slide. Ganon pa man, iniutos niyang bumukas ang langit at pinaulanan sila ng pagkain na tinatawag na mana. Yan ay sa panahon ng Israel, nang naglalakbay sila patungo sa lupang pangako sa Kanaan. Pinaulanan sila ng pagkain na tinatawag na mana. Ibinigay ito sa kanila upang kainin. Kinain nila ang pagkain ng mga anghel na binigyan sila nito ng Diyos hanggat gusto nila. Makatwid yung mga anghel ng Diyos sa langit, kumakain din. Ano pagkain nila? Mana. Yung ibinigay sa Israel nung sila'y nasa panahon ng paglalakbay. Ngayon, kapatid na Jeriel, ang tanong po natin ay ano kayang posibleng magiging pagkain pa natin doon? Kasi doon sa Bayang Banal, di ba? Napakaganda eh. Mayroon pong Tree of Life doon eh, di ba? Aklat na nandoon yung Tree of Life, di ba? Ang mga dahon noon ay pampagaling. Hindi ibig sabihin magkakasakit pa tayo doon. Siyempre, maluwalhating biglang sabihin pampagaling. Ang strife na nangyayari noon, division amongst nations, aalis na po yun, i-heal up na po yun. Isa na hari doon ang Panginoon Diyos. Di ba? At sa bawat buwan ay namumunga ng iba't ibang bunga. I-imagine natin, ang masasarap na prutas dito sa buhay na ito eh. Takam na takam tayo, doon sa Bayang Banal eh. Ha? Sa bawat ang 12 buwan na yan eh, may iba't ibang bungang matitikman ng mga taong makakarating doon eh. O di ba? Ano pang posible nating magiging pagkain doon? O hindi yung pagkain nila Adan at Eva nung hindi pa sila nagkakasala. Ano ba ang pagkain nila noon? Ito, Genesis 1:29. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil, pati ang mga punong kahoy na namumunga para inyong kainin. Anong posibleng magiging pagkain pa natin doon? Yung pagkain ibinigay ng Diyos kay Adan at Eva nung hindi pa sila nagkakasala. Ano yun? Ibinibigay ko sa inyo mga tanim na namumunga. Di ba gulay, butil, pati ang mga punong kahoy na namumunga. Yan ang posible natin magiging pagkain puro. O doon ba ay magkakakilala pa ba tayo doon? Makikilala ba natin ang ating mga kamag-anak doon? Makikilala ba natin doon ang ating mga kapatid, mga magulang, kung tayo ay magkakasama ron? O eto, pakinggan po natin sa unang Korinto, next slide. Ganito nakasulat. Sa ngayon, para tayo nakatingin sa malabong salamin, ngunit darating ang araw na magiging malinaw ang lahat sa atin. Bahagya lamang ang ating nalalaman sa ngayon, ngunit darating ang araw na malalaman natin ang lahat, tulad ng pagkakaalam ng Diyos sa atin. Kaya pagdating ng panahon, ay darating yung kaligtasan natin. Pagdating sa Bayang Banal, tanong, magkakakilala pa ba tayo doon? Posible ho. Posibleng magkakakilala pa tayo ron. Sa ngayon, sabi ni Pablo, para tayo nakatingin sa malabong salamin. Ano ibig sabihin pag malabong salamin? Maaring bahagya nating nakikita ang tao, pero nakikilala natin. Malabo ang salamin di ba? Pero darating ang araw na magiging malinaw ang lahat sa atin. Kailan po yun? Pag nandun na tayo sa Bayang Banal. Ang bahagya lamang ang ating nalalaman sa ngayon. Ngunit darating ang araw na malalaman natin ang lahat. Tulad ng pagkakaalam ng Diyos sa atin. Kilala tayo ng Diyos. Kilala natin din ng Diyos. Darating ang panahon, yan ay doon sa Bayang Banal, lubusan nating makikilala ang bawat isa. Di ba? Kasi sa ngayon, ang ating isipan po limitado Hindi natin maaarok ang isipan ng ibang tao. Yun na lang mag-asawa Hindi naman natin lubusang kilala yung asawa natin Di ba? Yung pa kayang kaibigan lang natin, kamag-anak lang natin. Bahagya lang ang pagkakakilala natin sa kanila. Pero pagdating ng panahon, pagdating natin doon sa Bayang Banal, ang bahagya, lubusan natin makakamit. Bakit? Bibigyan tayo ng Diyos ng noong kakayanan o abilidad na ating pong malilirit ang mga bagay na hindi natin naaarok sa ngayon, sa panahon natin, sa buhay na ito. Kaya doon ay ating pong makakasama ang mga maliligtas katulad nila Abraham, Moises, sila Noe, at lahat ng mga propetang makakasama natin doon. Di ba? Mai-imagine natin kung gaano kaganda
ang ating matatamo na lugar na kung saan doon ay wala ng pagluha, wala na pong panambitan, wala ng kamatayan, wala ng karamdaman. Napakagandang lugar na yan po ang tunay na Shabbat at Nuwak. Na doon tayo magpapahinga na kasama natin ang Diyos for eternity na po. Kaya, para atin po makamit ang tunay na kapahingahan sa ganang atin ng mga Yahusyano, itigil na natin ang ating pong pangingilin, ang ginagawang pangingilin ng Sabat. Ngayon, kung ayaw nilang itigil, nasa kanila po yun. Ano ho? Sabi nga ng Biblia sa Roma, ang iba mahalaga sa kanila isang araw, ang iba naman ang araw-araw mahalaga sa kanila. Ang ating pagsampa sa Diyos po, hindi nakabatay sa araw. Anumang oras, pwede nating sambahin ng Diyos. Anumang oras, pwede nating gawin ang kalooban ng Diyos. Saan mang dako, di ba? Kaya ang sabi doon sa Timoteo, sa panahon at hindi kapanahunan, ipangaral ang ebanghelyo. Kaya mga kapatid, tayo na Iglesia ni Yahushua, tayo po ay nangingilin ng kung ano ang dapat ipangilin sa panahon natin. Anong dapat ipangilin? O hindi kung anong gusto ng Diyos, kung anong gusto ng Panginoong Yahushua. Pag sinabi po na ng Diyos na tayo po ay magmisyon, hindi magmisyon tayo. Pag sinabi ng Diyos na tayo ay magbagong buhay, hindi magbagong buhay tayo. Pag sinabi ng Diyos na tayo ay tumigil na tayo ng pangingilin ng mga araw na yan sapagkat may bago ng kautusan. At ang pag dumating na yung bago, ang luma magiging obsolete na po yun. Pagka may bagong propeta o bagong pare, ang dating saserdote, luma na po yun. Dito na tayo magtipi attention sa bagong pare. Sino po yung bagong pare? Na hindi pwedeng palitan sapagkat namamalaging buhay magpakailanman ang galing sa hilera nitong si Melchizedek. Alalaong baga ang Panginoong Yahushua, ang Masiya. Anong tawag po sa atin? Iglesia tayo ni Yahushua. Ano ibig sabihin? Mga tagasunod tayo ni Yahushua. Kaya ang ating sinusunod po rito ay tiyak na tama sapagkat ang ating sinusunod ay ang Panginoong Yahushua, ang Masiya, mga kapatid. Kaya umaasa din tayo na pagdating ng panahon, kung paano tayong pinaunawaan ng Diyos tungkol sa mga katotohanan ito, sana kaunawa din ng ating mga kaibigan. Ano kapatid na Jeriel? Tayo ay nag-aabang. Ang maliwanag sa atin ngayon, kay Yahushua tayo. Ngayon, yung mga bagay na gagawin natin, pagkatapos na tayo i-rapture, yon ang sinasabi ni Apostol Pablo, magiging malinaw na sa atin pag nandun na tayo. Tama. Pero ngayon, maaari tayong yung mga katanungan ninyo, kakain pa ba tayo ron? Magkakakilala pa ba tayo doon? Sa ngayon, wala pang kasagutan yun. Hindi natin pwedeng sagutin, magkakakilala ba tayo doon? Kasi kung gagamitin natin ang ating sentido común, kung halimbawa, nandun tayo sa kalagayang maghahari tayong kasama ni Yahushua at tutulong tayo sa pagbubukod-bukod, di ba? Hindi po pwedeng corruptible tayo. So, ano ang kalagayan natin pagdating natin doon? Sabi ni Pablo diyan, sa huli, yung mga talatang binasa yan, darating ang araw, magiging malinaw na ang lahat sa atin. Pero ngayon, isa lang alam natin. Pagka Yahushua ka, nandun ka sa grupo na may kasamang hula, hinulaan, na doon natupad ang hula. Tinawag ka sa pangalan na pangalang ibinigay sa kaligtasan ng pangalang Yahushua. Ha? Isa lang ang, at sabi nga ni Apostol Pablo, kukunin tayo ng Panginoong Yahushua. Sasalubog tayo sa Kanya. Pag salubog natin sa Kanya, nabago ang ating katawan sa isang kisang mata, babalik siya sa lupa, kasama tayo, doon natin maaalaman ang lahat. Kilala pa ba natin yung mga iniwan natin? Magkakakilala pa ba tayo? Siguro doon, panahon. Sabi ni Pablo, magiging malinaw na sa atin yung lahat. Pero ngayon, maaaring question yan sa atin. Question sa ating isip. Pero kaya tayo, mahalaga po na tayo po ay kay Yahushua. Ang ating masasabi dyan, kapatid na Ernie, dyan sa
Kasi bago yung bayang banal na tinukoy ng kapatid na Ernie, meron muna tayong pupuntahan eh. No? Millennial Kingdom muna. Okay? Hindi tayo doon sa bayang banal, yung maaring yung mga katanungan kanina, kakain pa ba tayo doon? Ang sabi doon, wala nang gutom. Hindi naman sinabing hindi ka magugutom. Walang gutom, di ba? Wala nang gutom kasi may pagkain. May pagkain. Ano kakasunod doon? Di ba meron doon puno, namumunga ng ilang klaseng bunga. Aba, 12 iba kada 12 buwan. bunga, namumunga ng iba't ibang bunga sa loob ng sa bawat buwan, ibang bunga. Ang tanong ko sa inyo, bakit kailangan pa meron puno may bunga doon kung di tayo kakain? Ano natin yung bubulukin? So, those are the things that we can have in our mind that could happen on that day. Kasi noong kanina, ang binigay namin sa inyo na dapat matandaan ng mga nakikinig, sa katawang maluwalhati, ang ibig sabihin ng katawang maluwalhati, hindi ibig sabihin na hindi ka nakakain. Sapagkat ang ating Panginoong Yahushua, ang una nagpakita noon, nung siya'y nabuhay na maguli, nagpakita siya, binigyan siya ng inihaw na isda. Kinain ang tanong, niya. tinignan ba lang niya o kinain niya? Kinain niya. Di nakakain siya. Sa makatwid, those are the things that we have to consider. Pero mga puta-putaking bagay yan eh. Di ba? Sabi nga ng mga puta-putaki. Ibig sabihin ba yung puta-putaki? Ibig sabihin, it's just like an isolated thing, isolated cases na maaari natin damputin. Pero, sabi ni Pablo, pagdating ng araw, magiging malinaw na sa atin. Kaya, sabi nga ng matandang ministro, para malaman mo kung ano mangyayari, huwag ka sa dagat-dagatang apoy. Pag doon ka, di mo malalaman mangyayari sa langit. At kung ikaw ay doon sa araw ng paghuhukom nag-iintay ng kaligtasan mo, hindi mo malalaman kung ano ang mangyayari pagka ni-rapture na kami ng Panginoong Yahushua. Kaya mga kapatid, lalo na yung mga nandiyan sa Iglesia ni Cristo, Iglesia Katolika, Protestante, hanapin ninyo yung kay Yahushua, yung may hula, yung hinulaan mula sa malayong silangan, sa mga wakas ng lupa, sa mga pulo ng dagat na nakarating sa west na pinangalanan uli ng Diyos. Hanapin niyo yan. Ay, tuturo na namin. Ito yun eh. Sa aming pananampalataya, ito yung inulaan. Dito kayo. Hindi ito organisasyon, ito ay isang kilusan, ito ang sampalatayanan natin. Yung inaaral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ano iniuutos? Nung araw, kapag tayo nag-aaral, ang gusto ng mga iglesia, maiksing leksyon. Ngayon, hindi na pwede yan. Kailangan mahabang leksyon. Para para matuto tayo. Kung sa sinihan na nanonood ka ng 4 hours na sine, di ba? Yeah. Para lang ma-entertain ka. Lalo tayong ma-entertain ng mga salita ng Diyos. Marami tayong natutuklasan mga kapatid. Kaya, tigil na. Sabi nga ng kapatid na Erning kanina, binanggit sa inyo, tigil na natin yung gawa ng mga Pariseo. Doon tayo sa gawain ng mga Yahusyano at Yahusyana. Doon tayo. Huwag na yung gawang Pariseo. Di ba? Tigilan na natin yun. Huwag na tayong magbatay doon sa batas o law of Moses. Doon na tayo sa law of the Christ. Yun ang alamin natin. Ano-ano ba yun? Mahalagang maintindihan natin yun. Mga magulang at mga kapatid. Sana ito na paglingkod namin sa inyo ngayong gabi ay patuloy ninyong unawain. Basahin ninyong mabuti yung mga binasa namin mga talata. Basahin niyo uli. Pakinggan niyo uli ito sapagkat ito po ay naka-record na ngayon at mapapanood niyo sa YouTube at saka doon sa Facebook at saka doon sa aming website, yung churchofyahushua.org. Mapapanood niyo uli ito. Tingnan niyo kung nalimutan niyo yung talata, tingnan niyo. Lagi namin sinasabi, mga kapatid, 50% lang itong isinyer namin sa inyo. The other 50%, before you believe, is coming from you. Kayo po magsaliksik, kayo po magsiyasa. Ano po? Huwag niyong itiwala sa preacher o sa amin ang pananampalataya niyo. No. Ang sabi doon sa Biblia, maliwanag, ang pananampalataya natin, ipagtiwala natin doon sa ulo ng iglesia, si Yahushua. Yan din, isang leksyon natin yan sa susunod na pagsamba. Yeah.
Bueno, kapatid na Jeriel, hanggang dyan tayo muna at maraming salamat sa mga kapatid natin kaibigan sa kanilang pagsubaybay. Tayo po'y mananalangin. Ama naming Yahuwah, maraming salamat po sa iyo. Patuloy na naamag ka sa amin. Pagpalain mo kami at basbasan at ang aming mga kaluluwa ay punuin mo ng iyong banal na espiritu upang lagi namin maunawa ang iyong mga palatuntunan. Amen. Hindi mo kami pababayaan. Patuloy mo kami bibigyan ng malusog at masiglang katawan at mahabang buhay at patuloy kaming pumuri at lumuwalhati sa iyo. Sumasampalataya kami, Ama, na tinanggap mo ang aming panalangin, pinatawad mo ang aming mga pagkukulang, binasbasan mo na po ang mga taga-subaybay ng programang ito at ang mga anak mo po na patuloy na ipinamamahagi ang katotohanan mo, lalo na po ang iyong pangalan ay pinapahayag sa lahat ng tao. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming tagapagligtas, si Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. Sige po, kapatid Nerning, ang mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Sa susunod na Webes. Okay po, bye-bye.